Bilisan mo na nga dyan, Stella. Ang bagal-bagal eh. Hindi na natin maaabutin yung araw. Kumalma ka, pwede ba? Malapit na naman na tayo eh. Kung magmamadali ka, di mauna ka na. Magpapahinga na muna ako rito. Hindi nga pwede. Dapat sabay tayong aakyat. Bilisan mo na kasi. Sa taas ka na lang kaya magpahinga. Inihingal na ako eh. Mauna ka na. Aakyat naman ako. Ayoko nga sabi eh. Bahala ka dyan magtampo. Wala naman ako sa mood na manuyo eh. Ano ba problema nyo dyan sa baba? Bakit hindi pa kayo umaakyat? Sa hinihingal nga ako. Mga hindi naman kayo makaintindi. Shh! Inaan nyo nga lang ang boses nyo. Baka may makarinig sa inyo. Bubuhatin na lang kita paakyat, Estela. Kesa mag-away pa kayo rito ni Sally. Wag na. Kaya ko na to. Lupaypay na napatayo si Estela sa kanyang kinauupuan. Hindi na nito maramdaman ang kanyang mga paa dahil sa labis na pagod. Hindi pa nito nababawi ang kanyang hininga, ngunit nagpumilit na ang kanyang kapatid na madaliin ang pag-akyat sa bundok na yun. Kilala ang bundok dahil sa angking kakaibang ganda nito. Kung ikukumpara ito sa mga bundok na kilala sa bansa, pumapangalawa lamang ito sa bundok Makiling. Dahil isa sa mga subject nila sa kolehiyo bilang mga biology students, ay naisipan nilang siyasatin ang bundok ng tumandok. Ipinagbabawal iyong akyatin ng mga hindi taga doon dahil na rin pinapangalagaan nila ang kultura at tradisyon na tanging mga naninirahan lamang ang maaaring makaalam. Ang kanyang kapatid, isa sa nagpumilit na akyatin ang bundok na yon dahil hindi rin naman daw mga tao ang pupuntahan nila, kundi yung bundok mismo. Napailing na lamang sa Estela kung iisipin ang pinagdaanan nila upang maakyat ang bundok na yon. Salamat naman at nakarating ka na. Akala ko bukas ka pa makakaakyat. Hindi na lamang nito sinagot ang paghihimutok ng kapatid. Huminga ito ng malalim upang lasapin ang preskong hangin ng paligid. Ang kahel na kulay ng langit ay nagdagdag ng kagandahan sa paligid. Hindi na masama na umakyat tayo ng tumandok. Maganda naman pala talaga rito. O, diba? Sabi ko sa'yo eh, magugustuhan mo rito. Sandali lang ilalagay ko tong tripod ko dito. Para naman magpicture na tayo. Mabuti pa nga para makaalis ka agad tayo rito. Mahirap nang abutin tayo ng gabi sa daan. Bakit ba kasi nagmamadali ka? Sa paan na naman ng bundok kung bahay ninyo? Alam mo naman na bawal tayong umakyat rito. Pinagbigyan lang kita dahil nangako ka na hindi tayo magtatagal sa taas. Bayan, chill lang kayo dyan. O nang bahala sa lulupid ring mo. Malakas naman ako sa kanya eh. Iba na ang usapan kapag bundok mismo ang pinag-uusapan. Oo na. Tumayo ka na dyan para makababa na tayo. Tahimik na sinundan ni Estela ang nanlulumong si Tony. Saksi siya sa kung paano na lamang nagalit ang lolo nang magpaalam siya na umakyat sa bundok. Ang mainit na pagtanggap sa kanila ng matandang lalaki ay napalitan ng walang kasing lamig na paghindi nito. Hindi na nagtanong pa si Estela kung anuman ang rason ng matandang lalaki kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon nito nang magpaalam siya. Kung ano man yun, wala nang balak sa Estela na alamin pa iyon. Matapos ang ilang pagkuha ng litrato sa paligid, bumaba na ang mga ito. Dahan-dahan at maingat ang kanilang galaw dahil na rin matarik ang daan. Dumidilim na rin ang paligid kung kaya't ang dala nilang flashlight ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanila. Sa tingin niyo ba, kagaya ito ng Makiling na maraming kakaibang nangyayari? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. 6:00 pa naman. Ang OA mo talaga, Tony. Para nagtatanong lang eh. Hindi OA yun. Ako ang taga rito, kaya alam kong may nakikinig sa usapan natin. Mamaya ka na magtanong
kapag nakababa na tayo. Alam mo, I still don't believe about sa mga elemento eh. Lahat na ipapaliwanag ng science. Pero sa lugar na to, hindi naaabot ang tinatawag mong science. Kung ano ang paniniwala mo, sarilinin mo na lang. Bakit bang init ang ulo mo? Hindi ba't ikaw naman itong nagsadya sa lugar na to? Pinagsisisihan ko na yun. Ay! Aray! Hindi na malaya ni Estela ang nakausling bato sa kanyang dinadaanan, kaya naman natisod ito at napadaos-dos pa ibaba. Kung walang puno sa malapit, baka tuluyan na itong nahulog sa bangin. Malapit lang kasi sa kanilang daan. Ay, ang lampa talaga ng sister ko. Ayos ka lang ba, Estela? Kaya mo bang tumayo? Malayo pa ba tayo? Ang sama ng pagkatalisod ko eh. Hindi ko yata kayang ihakbang ang mga paa ko. Bubuhatin na kita. Huwag na. Alalayan mo na lang ako. Hindi, mahirapan ka talagang makababa. Baka maabutan tayo ni Lolo sa daan. Ganun ba? Sige. Pero kaya mo ba ako? Baka mabigat ako eh. Ano ba? Huwag ka na nga mag-inarte dyan, sister ha? Kayang-kaya ka niya ni Tony, hindi ba? Dali mo muna itong mga gamit ko. Ang sungit. Ekis ka na sa akin. Nakita ni Estela na napairap ang lalaki sa sinabi ng babae bago siya nito binuhat. Kung hindi dahil sa kanya, alam ni Estela na hindi papayag si Tony na umakyat sila ng bundok kasama si Sally. Iba ang kinuwang kurso ni Sally. Isa siyang film and art student sa kanilang universidad. Kahit nakambal ang mga ito at magkamukhang magkamuka, madali silang makilala. Dahil sa kanilang mga kilos, si Sally ay aktibo sa kahit anong bagay. Lagi itong on the go kahit saan man pumunta. It's sporty ito at kabaliktaran ni Estela. Mas gusto ni Estela ang magkulong sa laboratorio o kaya magbasa ng libro kesa ang makihalubilo sa maraming tao. Dahil sa isang halaman na kailangan nilang hanapin, nagbigay iyon ng ideya kay Sally na sumama at gawin ang pakay nito sa lugar. Si Tony at Ryan naman, sa kabilang banda, ay kagrupo nila sa subject na yun. Likas na rich kid si Ryan, ngunit dahil kilala ang universidad bilang walang palakasan, ay hindi tumatalab ang pera nito upang isalba ang kanyang grado. Ang pag-akyat nila sa bundok ang tanging paraan upang hilutin ang bagsak niya. Bro, may kuryente ba kayo sa bahay niyo? Lubat na kasi ako eh. Ano naman akala mo sa probinsya? Sobrang hirap. Wala naman ako sinabi. Mabuti na lang, kailangan pa kita kundi. Naku, napaputo ko ng bibig mo. Baka nakakalimutan mo, nandito ka sa teritoryo ko. Ano bang magagawa ng pera niyo kung maililibing kita ng buhay rito? Guys, kumalma nga kayo. Hindi maganda yung mga sinasabi ninyo. Pagsabihan mo nga yung si Antonio. Wag ako, dahil nagtatanong lang naman ako. Tanong ba yun o nanunuya ka na? I wasn't aware, okay? Kung mainit ang ulo mo dahil sa takot mo sa lolo mo, ako nang bahala dun. Kaya pwede ba chill ka lang? Parang hindi ka lalaki. I wasn't aware ha? I wasn't aware ka dyan. Hindi talaga nabibili ng pera ang utak. Bakit? May selective hearing ka? Hindi mo ba narinig ang ibig kong sabihin? Huwag mong idamay ang antas ng buhay ko rito. Di ako mayaman. Pumagitna na si Sally sa mainit na sagutan ng mga lalaki. Walang magawa si Estela para pagaanin ang sitwasyon. Kabaliktaran ang kayang gawin ng kanyang kakambal. Malapit na tayo oh. And look, may ilaw. Kaya bilisan nyo na dyan ha. Tigilan nyo na yung walang kwentang rebats nyo. Para kayong mga bata na bulpulin. What's with the language, Sally? Ah, bakit? Unfiltered language yan, Ryan. Marami ka pang malalaman ng mga terminologies na galing sa akin sa susunod na mga araw. Kaya set back, relax at
enjoy the ride. Natigil ang kanilang usapan nang may biglang humarang sa kanilang daraanan pababa. Madilim na anyo ng matandang lalaki ang sumalubong sa kanila. May dala itong itak na nakasabit sa kanyang gilid. Napaatras ang mga ito nang tingnan sila isa-isa. Sino nagsabing maaari kayong umakyat sa bundok? Tay, ano po kasi, saglit lang naman. Kaya saglit! Kaya hindi! Umakyat pa rin kayo! Sagutin niyo ang tanong ko! Sinong nagbigay sa inyo ng permiso na umakyat sa bundok? Tatay, pasensya na. Kailangan ko lang ho talaga ng akitin ng bundok. Kailangan talaga namin. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na umakyat kayo sa bundok? Tay, ako po. Pasensya na po. Bakit mo ko sinuway? Antonio! Sa dami nyo, ikaw pa talaga ang sumuway. Alam mo namang mahigpit ay pinagbabawal na akyatin ang bundok na ito sa mga tagalabas. Simula pa yan sa mga kanununuan natin! Sa iba naman po kami dumaan, tay. Hindi naman ho namin nakasalubong ang mga tumandok. Kahit na! Ang bawal ay bawal! Bilang parusa sa ginawa ninyo, magbubungkal kayo ng lupa sa bakuran. Bukas na bukas, magtanim kayo ng gulay! Oh my God, pati kami, tay. Lahat kayo! Pwede po bang bukas na lang? Pagod na po kaming lahat. Kung may nangyari sa inyo doon, sa tingin nyo ba, maabutan pa kayo bukas? Walang nagawa maski si Ryan sa desisyon ng matandang lalaki. Si Tony naman, sa kabilang banda ay tahimik na nagbubungkal ng lupa. Ang isang ilaw sa labas ng bahay ang siyang nagbibigyan ng liwanag sa kanila sa kadiliman ng gabi. Habang abala sila sa pagbubungkal ng lupa, ay patagong nanunood ng video sa camera si Sally. Patawa-tawa ito habang pinanunood ang kanilang ginagawa habang paakyat sila ng bundok. Sally, magbungkal ka na dyan. Baka makita ka ni Mang Pedring. Ano naman? Nagtrabaho naman na ako kanina. Okay na yun, no? Siya nga pala, kumusta na yung paa mo? Eto, namamaga pa rin. Hindi ako sigurado kung makakasama pa ako sa pag-akyat. Hindi ako sigurado kung makakaakyat pa tayo uli. Sa galit ba naman ni tatay? Effective ako makipag-usap sa mga matatanda sa amin. Pero ngayon lang talaga ako hindi nagtagumpay na makipagtawaran. Siyempre, pumapayag yung mga matatandang nakakausap mo kasi kilala ka nila. Pero si Mang Pedring, hindi. Kahit kilala ka pa ni tatay, wala yung pakialam kung sino ka man. Si Mang Pedring ang buhay na patunay na hindi basta-basta nakukuha ng perang prinsipyo. Hindi naman ako naglabas ng pera. Pinapalabas nyo, pera lang pinapairal ko. Wala naman kaming sinabi. Pero yung pinapalabas nyo eh. Kumain na kayo. Tama na yan. Natuon ang kanilang atensyon sa matandang lalaki na maitim na nakatingin sa kanila. Hawak nito ang tungkod na kasing tanda niya. Nang tumalikod na ito, nagkatinginan silang apat. Napakibit-balikat na lamang si Tony nang tingnan nila ito. Huwag na kayong magtanong. Kahit ako hindi ko rin alam. Sumunod na lang tayo. Baka magbago pa ang isip niya. Gaya ng sabi ni Tony, hindi na nagtanong ang mga ito. Tahimik silang pumasok sa bahay at sinaluhan ang matandang lalaki na naghihintay sa kanila. May nakahandang adobong manok sa dalawang malaking mangkok. Sa isang parte ng mesa, marami mga prutas, maayos na nakasalansan at halatang pinaghandaan ng matanda. Matapos nilang magdasal, sinubukan nilang magbukas ng usapan. Ang sarap naman ng adobo ninyo, Mang Pedring. Ngayon lang ako nakatikim ng adobong gaya nito. Hindi siya gaanong makulay pero ang lasa niya, talo pa yung mga chef sa malalaking restaurant.
Adobong puti yan. Kilala ang probinsya namin sa masarap na adobong puti. Mabuti at nagustuhan ninyo. Ngayon lang ho ako nakatikim ng ganito. Baka po may bakanting oras kayo. Turuan niyo po ako magluto ng ganito sa susunod. Turuan niyo nga po siya, Mang Pedring, para hindi na kami kumakain ng maalat na adobo. Nanunuyang kinain ni Sally ang adobong nasa kanyang tinidor. Sasagot pa sana ang matanda nang makarinig sila ng malakas na alulong ng hayop sa bundok. Hindi iyon kalayuan sa kanila. Kaya naman biglang napatayo ang matandang lalaki upang isarado ang nakabukas na bintana na malapit sa pag. Nagtatakang tiningnan ng tatlo ang maglolo na abala sa pagsasarado ng pintuan sa bintana. Hindi gumalaw ang tatlo sa kanilang kinauupuan. Nang humupa na ang alulong, doon na lamang bumalik ang dalawa sa kanilang kinauupuan. Saka ipinagpatuloy ang kanilang pagkain parang walang nangyari. Ano po yung tunog na yun? Huwag niyo nang pansinin yun. Kumain na lang ulit tayo. Dude, para kayong sira na takot na takot. Habang nagsasarado ng pinto at bintana, ano bang ina-expect niyo sa amin? Mapagkunwaring walang nakita? I deserve an explanation. We need answers. Ako na, Tony. Ang alulong na yon ay asong humat na pinangangalagaan ng mga tumandok. Mawalang galang na ho. Kanina ko pa naririnig yung tumandok. Ano po ba yan? At saka, bakit parang napakahalaga nila sa bundok? Sila ang mga taong nakatira sa bundok. Simula nung unang panahon pa, hindi na sila bumaba sa bundok. Tinuring nilang pamamahay at pagmamayari ang bundok. Kaya kung sino man ang umakyat sa bundok na hindi nila kilala, maaari nilang patayin o gawan ng masama. Mang Pedring, ano po bang kadalasan nilang ginagawa sa mga tagalabas na umaakit ng bundok? Hindi namin alam. Isa lang ang sigurado kami. Ang sino mang mahuli ng tumandok ay hindi na nakalalabas ng buhay. Napansin ni Stella ang panginginig ng mata ng kanyang kakambal habang nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang muka na sinyales na interesado ito sa sinasabi ng matanda. Pinandilatan niya ng mata ang kanyang kakambal dahil alam nito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Alam niyang interesado ito sa buhay na meron ang mga tumandok. Narinig ko po kanina na sa iba naman kami dumaan. Kaya pumasok po sa isipan ko, niligtas na ang daanan yun. May daanan po ba na bawal kaming pumunta o hindi ligtas, Mang Pedring? Lahat ng daanan ay bawal. Walang ligtas na lugar sa bundok. Swerte nyo na lamang kanina dahil ligtas kayo. Bukas sa bukas din ay uuwi na kayo. Hindi kayo pwede rito. Mang Pedring, pwede bang sa susunod na linggo na lang kami umuwi? Maglilibot lang kami sa Kapatagan. Kung yan ang plano ninyo, maaari naman kayo manatili. Huwag nyo lang uli gagawin ang umakyat sa bundok. Maliwanag. Oo naman po. Maraming salamat, Mang Pedring. Nang matapos ang hapunang iyon, lumabas na ang apat upang magpahangin. Tahimik ang lugar na yun. Kung si Stella lang ang masusunod, doon na siya titira dahil sa kapayapaan ng lugar. Mabuti na lamang napapayag mo si tatay. Hindi niya ugaling pumayag sa mga ganyang kahilingan, lalo na lumabag tayo sa utos niya. Siyempre naman, malakas siya, tato. Kung ano man ang binabalak mo, Sally, huwag mo nang ituloy. Tiningnan siya ng kanyang kapatid na may inosenteng mukha. Ganong klaseng mukha ang ginamit niya sa tuwing pinagagalitan sila ng kanyang ama. Nakalulusot ito tuwing ginagamit niya ang inosenteng mukha niya nang may
pagmamaang-maangan. Ano? Wala naman akong ginagawa ah. Baka nakakalimutan mo yata. Sabay tayong lumaki. Kilalang kilala na kita, Sally. Kung may nakakakilala man sa'yo, ako yun. What are you planning, Sally? Don't tell me na aakyat ka uli sa bundok. Huwag mo na ako damay pa dyan ha, dahil ayoko nang mabungkal uli ng lupa. Sinenyasan ni Sally ang binata na manahimik dahil bumalik sa kanilang pwesto si Ryan na may dalang prutas. Nagkunwari na lamang si Ryan na walang narinig. Sumakay ito sa duyan na yari sa ratan. Tumabi naman si Tony sa kanya, saka inabot ang pinya na maayos niyang binalatan. Ang lamig dito, no? Oo, pero ayokong tumira rito. Ayokong tumanda rito at magkapamilya. Dahil ba sa tumandok? Hindi ba sinabi niyo rin na wala naman silang gagawin kung hindi gagalawin ng bundok? Excuse me lang, sister ah. Huwag mo nang balakin pang tumira rito. Hindi ka sanay sa buhay na ganito. Lumaki ka sa lungsod, kaya doon ka sa lungsod mabubuhay. Not here. Duh! May punto si Sally, Stella. Hindi lang naman sa tumandok eh. Lahat ng meron sa lugar na to, ayaw ko. Wow! Ang lalim nun na pero hindi kita masisisi. Kahit sabihin pa natin komportable ang lugar na to, hindi naman masaya. Dito lang pala tayo magkakasundo. Tama ka. Hindi ako masaya rito. Puro masasamang alaala ang meron sa lugar na to. Wow! Nakaka-excite! Ang gandang gawa ng film to. How about you, Ryan? Kahit ba mayaman kayo, hindi ka masaya? Oh, come on, dude. Sa dami ng pera ninyo, halos nasa iyo na ang lahat. Eh di gamitin mo yung pera mo. Nilapitan ni Stella ang kanyang kapatid, saka kinurot sa kanyang tagiliran. Napahiyaw ito sa sakit, saka hinawakan ang parte ng kanyang bewang kung saan siya nito kinuruta. Tiningnan siya ng kanyang kapatid nang may pagtataka at pagkainis. Para sa naman yun, Stella? Can't you read the room? This is a serious talk. Isisingit mo pa talaga ang hilig mo sa pagsusulat ng walang kwentang bagay? Napaka-boring kaya ng pagiging seryoso. At ayoko ng ganun. Walang nagtatanong kung gusto mo o hindi. Teka, relax lang kayo. Just shut up. Damin nyo na lang yung presko ng hangin. Sinunod na lamang nila ang sinabi ng lalaki. Paika-ikang naglakad si Stella sa upuan na hindi kalayuan sa duyan kung saan naroon si Ryan. Tahimik na kinain nito ang prutas habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Tanging tunog lang ng mga palaka at insekto sa palayan ang ingay na kanilang naririnig. Para kay Stella, munting kaligayahan sa kanya ang tahimik na lugar. Habang ninanamnam nito ang lamig ng gabi, nakarinig siya ng munting kaluskus habang nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit narinig niya ang kanyang pangalan na tinatawag. Sa mga oras na yun, naisip na lamang ni Stella na si Sally iyon o hindi kaya ang dalawang lalaking kasama niya. Ngunit nang imulat niya ang kanilang mga mata, wala na ang kanyang mga kasamahan sa lugar na yun. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay palakas ng palakas, ngunit hindi niya makita ang pinagmumula ng boses na yun. Imbis na manatili sa lugar na yun, pumasok na lamang siya sa loob, kung saan niya naabutan ang kanyang kapatid na nag-aayos ng higaan. Tinawag mo ba ako kanina? Hindi. Bakit? Sigurado ka ba? Narinig ko kasi may tumawag sa akin kanina. Kaya akala ko lang isa sa inyo. Hindi ka namin inabala kasi nga mukhang kailangan mong mapag-isa. Nasa kwarto na yung dalawa eh. Sino naman ang tatawag sa'yo? Hindi ko alam. Baka guni-guni ko lang yun. Ang mabuti pa, matulog ka na. Mukhang napagod ka ngayong araw. Ikaw, matutulog ka na ba?
Mag-i-edit na muna ako nitong video na nakuha ko kanina. Tapos magsusulat na rin siguro ako. Ewan, depende. Saan ka gagawa? Dito ka na lang. Bakit ba? Natatakot ka ba? Sa may sala o di kaya sa balkonahin na lang ako gagawa. May pag-aalangang tiningnan niya ang kanyang kapatid na dala ang gamit ito sa pag-edit. Tiningnan niya ito, saka nginitian. Huwag kang mag-alala. Wala namang mangyayari sa'yo at sa'kin. Sa loob naman tayo ng bahay kaya kumalma ka dyan ha. Oh, lalabas na ako ha. Tumango na lamang si Estela. Wala rin naman siyang magagawa. Pinilit na lamang nitong makatulog at iwinaksi sa kanyang isipan ang nangyari sa kanya ng gabi na yun. Mula sa katahimikan ng gabi, nakatulog ng mahimbing ang babae. Kinabukasan, nagising ito sa tilaok ng manok. Wala na ang kanyang kapatid sa higaan. Nakatulog ba ang babaeng yun? Sally? Sally? Dahan-dahan itong naglakad palabas ng kwarto. Doon niya na lamang naramdaman ang hapdi sa kanyang mga paa dahil sa pagkatapilok niya noong nakaraang araw. Naabutan niya ang kanyang kapatid, saka ang dalawang lalaki na masayang kumakain ng almusal. Ang matandang lalaki naman, hindi niya nahagilap sa hapag. Sis, mukhang napasarap ang tulog mo ha. Hindi ito ang normal na gising mo. Hindi ko nga alam bakit ganito. Normal na namamahay ako, pero ibang tulog ko rito. Bet na bet mo talaga ang buhay probinsya. Oh, halika na. Siluhan mo na kami. Si Mang Pedring. Sa bukid na yun kanina pa, hindi niyo talaga maabutan yun. Lalo na't laging alas 4 siyang umaalis ng bahay. Naalala ko yung lolo ko na nasa farm. Mahilig din siya magtanim ng gulay, tsaka mga pananim, tsaka laging umagang nagigising. Ugali na siguro ng matatanda yun. Nagsandok ng kanin at ulam si Estela. Nahumaling ito sa amoy ng ulam na nasa kanyang harapan. Nang tikman niya iyon, nakalasop siya ng kakaibang lasa na noon niya lamang natikman. Ano to? Ang sarap ah. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klase ng manok. Adobong palakayan. Mabuti na lang nagustuhan niyo. Dali-daling nag-unahan silang tatlo sa kusina upang isuka ang kinain nito nang marinig nila iyon kay Tony. Dinukot ni Estela ang kanyang lalamunan upang maisuka ang kinain nito. Naluluhang tiningnan ni Estela ang lalaki na nagtataka sa kanilang reaksyon. Oh, hindi niyo ba nagustuhan? Specialty napin niya ni tatay. Hindi mo man lang kami sinabihan na palaka pala yung kinakain namin. Akala ko ba masarap? Oo, masarap. Hindi mawala sa isip ko na palaka yung kinain namin. Balak mo ba kaming lasunin? Hindi ba nakakalaso ng mga palaka, Tony? Kung hindi lilinisan at nilutong mabuti, pagkakalason siya. Uminom ng maraming tubig si Estela na sinundan ng dalawa niyang kasama. Hindi makapaniwala ang mga ito sa ginawa ng lalaki. Nawala ng gana ang mga itong kumain. Kahit nagpresenta pa ang lalaki na magluto na lamang ng itlog para sa kanila. Pagod na naupo ang mga ito sa sala, gawa ng pagsusuka. Si Tony naman, sa kabilang banda ay abala sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. May sunod-sunod na katok ang kumuha ng atensyon nila. Nagkatinginan pa ang mga ito kung sino ang magbubukas ng bituan. Walang nagawa si Sally nang tingnan siya habang itinuturo ang paa niya na namamaga. Nang buksan iyon ng kanyang kapatid, unti-unti itong napaatras. Bakit? Sinong nandyan, Sally? Pumasok ang matandang lalaki na may kakaibang itsura. Namumula ang mukha nito. May mga pawis na nag-uunang bumagsak sa kanyang katawan. Hingal na hingal itong humarap kay Sally.
Napasigaw na lamang si Stella dahil sa labis na takot. Kaya dali-daling lumabas si Tony mula sa kusina na may dalang itak. Bakit? Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Sinong nandyan? Tony, sino siya? Ang matapang na anyo ni Tony ay napalitan ng malambot na ekspresyon nang makita nito ang lalaking nasa kanilang harapan. Ibinaba niya ang kanyang itak sa kanilapitan ang hindi makagalaw na si Sally. Inilayo niya ito sa matandang lalaki, saka inilapit kay Ryan. Kaya seryosong hinarap ang matandang lalaki na hindi nagbabago ng ekspresyon ang mukha. Hingal na hingal pa rin ito at may seryosong tingin. Kakaiba ito sa paningin ni Stella. Kayo ho pala. Pasok ho kayo. Mukhang natakot ang mga kasama mo. Kumain na ho ba kayo? Hindi pa nga eh. Nandito ba si Pedring? Hindi pa ho nakakauwi. Baka doon na ho yun sa bukid kakain. Gusto niyo bang mananghalian dito? O ayos lang ba? Nagugutom rin kasi ako eh. Oo naman ho. May natira pa pong adobong palaka na niluto ni Lolo. Kapansin-pansin ang pagkailang ni Tony sa bagong dating na bisita. Halata rin sa mga kilos ito na iniiwasan niya ang mga tanong tungkol sa kanila. Nginitian na lamang sila isa-isa ng matandang lalaki saka sumunod kay Tony sa kusina. Ang creepy naman ng matandang yun. Nakita niyo ba kung paano siya tumingin? I couldn't agree more. It's too scary. Diba? Nakita niyo ba ang reaksyon ni Tony habang kinakausap ang matanda? Parang psychopath vibes. Napaka-judgmental niyo naman pareho. Huwag niyo naman husgahan si Manong dahil lang sa itsura niya. Shut up, Stella! Halata sa iyo eh. Kanina takot na takot ka sa matanda. Kulang na nga lang magsumiksi ka sa amin habang kinakausap siya ni Tony. Natatakot lang ako dahil sa reaksyon ninyo. Sinungaling. Tama na nga yung pagpapanggap mo na isa kang anghel. Mas malala ka pa sa akin eh. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakarinig sila ng mahinang pagtikim. Nang lingunin nila ay ang matandang lalaki na may dalang pinggan ng pagkain. Malapad itong nakangiti sa kanila. Hindi na gaanong kita ang pamumula ng mukha nito. Ang kanyang maputik na kasuotan ay napalitan na rin. Tanging ito lamang ang nakabalik mula sa kusina. Napaiwas na lamang ito ng tingin sa matandang lalaki nang makita niya itong takam na takam sa kinakain habang nakakamay. Nakatayo ito sa harapan nila na komportableng-komportable sa ginagawa dahil na rin sa maagap itong tinanggap ng kaklase. Napilitan na lamang si Stella na kausapin ang matandang lalaki upang anyayahang maupo sa isa sa mga upuan sa sala. Baka ho napapagod na kayo dyan sa pagtayo. Umupo ho muna kayo. Dito na po kayo kumain. Ayos lang ako, Iha. Mas mabuting nakatayo ako para diretso sa tiyan ang aking pagkain, hindi ba? Ang pagtawa nito ay umalingaw sa apat na sulok ng bahay. May kakaiba sa tawa nito na hindi mawari ng dalaga. Nang mapansin ng matandang lalaki na hindi natawa ang dalaga sa sinabi nito, ay peking na ubo ito upang ibalin ang kahihiyan sa ibang bagay. Ako nga pala si Primo. O Primo nga. Pero Primo na lang itawag mo sa akin. Nakababatang kapatid ako ni Pedring. Ako si Stella. Eto naman pong lalaki si Ryan. Teka, kambal mo ba itong isa? Opo, kapatid ko po. Sally po ang pangalan niya. Napakagandang bata. Napakapamilyar mo. Maganda ho talaga kami, Mang Primo.
Kung namumukhaan niyo ako, baka sa TV niyo ako nakita. 2 araw pa lang ho kasi kami sa lugar na to. Tuwang-tuwa ang lalaki habang nakikinig sa kwento nilang magkapatid. Si Ryan naman, prenting nakahiga sa mahabang upuan habang nakatakip ang braso sa kanyang mga mukha. Kaya siguro pamilyar ka sa akin na baka nakita na kita sa isang palabas nang minsan makinood ako ng telebisyon sa bayan. Artista ka ba, Iha? Ay, hindi pa naman po. Pero alam ko pong malapit na. Kinindatan nito ang matandang lalaki, kaya naman agad itong natawa. Ang tawang yun ay parang lason sa tenga ni Estela. Kakaiba yun, masakit at nakahihilo. Napahawak na lamang ito sa kanyang ulo bilang suporta. Matagal na ba kayo sa lugar na to? Ibinaling ng lalaki ang kanyang tingin kay Estela. Kaya pilit ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya habang tinitiis ang hapdi ng kanyang ulo. Hindi ho namin alam. Hindi pa po kasi kami nangangalahati sa ginagawa namin. Bakit? Tungkol ba sa ano yan? Kung kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin. Diyan lang ako sa bukid. Nandiyan ang bahay ko. Maraming salamat ho sa tulong. Ngunit sa tingin ko naman po, kaya na po namin. Nandito naman ho si Tony tsaka si Mang Pidring. Kahit na. Kabisado ko ang buong Ilaya, pati na rin ang bundok. Kahit saang parte ng lugar na ito, alam ko at napuntahan ko na. Sa sinabi ng matandang lalaki, napatingin agad si Estela sa kanyang kapatid na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Tumagilid ang ulo nito, senyales na interesado siya sa sinasabi ng matanda. Pinandilatan niya ito ng kanyang mata, ngunit gaya ng madalas siyang ginagawa, nagmukha itong inosente kapag nahuhuli siya. Sinabi niyo yan, Mang Primo, ha? Oo naman. Oo nga pala. Kumain na ba kayo? Kanina pa ako kumakain. Hindi ko nga pala kayo inayang kumain. Nako, Mang Primo, ipagpatuloy niyo na lang po yung ginagawa ninyo. Kami naman po nila Stella na wala na ng ganang kumain. Huli na namin nalaman na palaka pala yan. Hindi ba kayo kumakain ng palaka? Ito pa naman ang specialty ni Pidring. Kapag nalaman niyang hindi niyo kinain ang niluto niya, tsak magtatampo yun. Ang hirap-hirap pa namang manghuli ng palaka sa bukid. Naiintindihan naman po yata ni Mang Pidring na hindi namin kayang sikmurain ang palaka. Hindi namin alam na kinakain pala yan. Hindi ko naman kayo masisisi. Sadyang ito talaga ang nakasanayan naming lutuin sa tuwing may bisita. Sa susunod, pagsasabihan ko na si Pidring na maganda ng iba. Naku po, wag na po. Ayos lang po kami. Ibig bang sabihin sa inyo ay araw-araw adobong palaka ay okay lang sa inyo na yun ang ulam nyo? Malakas na napahalakak ang matandang lalaki nang may panunuya ang mga tinig. Ang sakit ng ulo ni Estela, mas lalong sumasakit nang marinig niyang muli ang kakaibang tawang iyon. Hindi na nito napigilan pa ang sarili at napatayo. Nagpapahinga na lang ho muna ako. Maiwan ko na po kayo. At noong napapikit na si Ryan, napamulat at tumaas ang kanyang boses. Hindi kaya ni Estela na magtagal na malapit sa matandang lalaki. Kung anuman ang meron sa lalaki, hindi niya ito gusto. Dali-dali siyang naglakad palabas ng bahay. Kahit pa ang balak niya ay mahiga sa kanyang silid. Doon niya nakasalubong si Tony na may tanga na 2 manok na pareho sa kanyang kamay. May pagtataka siya nitong tiningnan. Saan ang punta mo? Ayos ka lang ba? Medyo nahihilo ko kanina. Pero ngayon medyo magaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam pero parang may kung ano kay Mang Primo. Sumasakit ba ang ulo mo tuwing tumatawa siya?
Oo. Paano mo alam? Ganyan din ba sa'yo? Sa ilang tao lang. Minsan ko lang maramdaman ang kakaibang pakiramdam na yun kapag kausap ko siya. Pero ayaw ko na uli yung maramdaman. Matagal bago umayos ang pakiramdam ko. Bakit? May ano pa sa kanya? Ang sabi ni tatay, isinumpa siya ng mga tumandok. Ang sabi naman ng iba, may kakaibang katangian si Primo simula nung ipinanganak siya. Kung ano man sa dalawang katotohanan, lumayo na lamang tayo tuwing nandyan siya. Tumatak sa isipan ni Estela ang sinabing yun ng lalaki sa kanya. Sa ilang araw na pabalik-balik ang matandang lalaki, hindi niya na ito halos pinapansin. Madalas sumasakit ang kanyang ulo tuwing lumalapit ito sa kanya. Kahit malayo pa ang lalaki, umiinit ang kanyang katawan na sinyales na papalapit ito. Ang ginagawa ni Estela, pumupunta sa hardin sa hindi kalayuan sa bahay nila Tony. Doon siya nakagagawa ng mga kailangan niyang tapusin sa paaralan. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit mag-isa ka lang? Mang Pedring, kayo po pala. Gusto ko lang pong magpahangin. Kayo po, wala na kayong ginagawa sa bukid? Wala na. Napansin ko lang, madalas kang nandito. Ginagawa ko dito, kada 2:00 ng hapon, dito ako naglalagi. Hindi ako makalapit dito mga nakarang araw dahil mukhang kailangan mong mapag-isa. Naku, pasensya na po kayo. Naabala ko patuloy ang ginagawa ninyo rito. Hindi naman, Iha. O nga pala, may ipakikita ako sa iyo. Nakangiting inanyayahan ng matandang lalaki ito. Naipinagtaka niya naman, ngunit sumunod pa rin siya rito. Yun ang unang beses niyang nakita ang matanda. Ang mga kulubot nitong balat sa muka, tila ba naglaho. Ibang tao ang kanyang kaharap. Magaan ang pakiramdam niya sa matandang lalaki. Kagaya siya ni Tony kung ngumiti. Biglang nawawala ang sakit ng ulo niya na kanyang nararamdaman. Ilang metro lang ang kanilang nilakad nang tumigil ang mga ito sa isang puno na malapit sa gubat. Umupo ang matandang lalaki sa isang halaman, kaya naman agad niya itong nilapitan. Nanlaki ang mga mata nito nang tiningnan ang halaman. Ang ganda niya, no? Hala, Mang Pedring, hindi ko alam na meron kayong ganito. Kahit si Antonio, hindi alam na may tanim akong ganito rito. Napansin ko kasi, lagi mong tinitingnan ang litrato ng halabang yan. Naalala ko nung may ganyan pala rito. Medyo kakaiba ang amoy niya, pero pantabi ito sa mga ligaw na hayop at insekto. Marami pong pwedeng paggamitan ng bulaklak nito, Mang Pedring. Gamot po ito sa iba't ibang uri ng sakit. Yan ang narinig ko sa mga kasamahan mo. Mahal din daw kung ibenta ang uroy. Uray po? Yan ang tawag namin sa halabang yan. Giant Rafflesia naman ho sa amin. Ngayon lang ho ako nakakita ng ganitong kalaking bulaklak. Pwede ho ba akong makahingi ng punla ng halamang ito, Mang Pedring? Saka na kita kukunan kung malapit na kayong umuwi. Magandang itanim ito para dumami. Masaya ang dalaga na marinig iyon sa matandang lalaki. Nabawasan ang kanilang kailangang hanapin na makalaman. Maraming ipinakitang kakaibang halaman si Mang Pedring sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Nang magdadapit hapon na, inaya na siya ng matandang lalaki na bumalik na sa bahay upang maganda ng makakain. Nalaman nito na hindi nila kinain ang inihanda nitong adobong palaka, ngunit hindi naman ito nagalit sa kanila. Tinawanan na lamang na matandang lalaki ang paghingi ng paumanhin ni Estela. Mukhang nagkakasayaan kayo ha. Saan ba kayo nanggaling? Ikaw talaga, Primo, oo. Para kang istriktong ama ni Estela.
na nagalit dahil itinakas ng nobyo ang anak. Bakit? Magkasintaan ba kayo? Anong klaseng tanong yan? Para ko ng apo si Estela. Kaibigan siya ng apo ko. Kaibigan siya ng apo natin. Wala. Nagtatanong lang ako. Ang tagal yung nawala eh. Dinala ko lamang siya sa hardin at sa may paanan na gubat. Matamis nang nginitian ng dalaga ang matanda. Pinagtaasan siya ng kilay ng kanyang kapatid, ngunit binaliwala lamang iyon ng dalaga. Saka nagpaalam na papasok na siya sa loob ng bahay. Maraming salamat, Mang Pedring. Nakatulong ho sa akin ang ipinakita ninyo. Nabawasan na po ang hinahanap namin. Walang anuman, Iha. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Sige po, papasok na po muna ako. Kailangan ko pong maligo dahil pinagpawisan ako kanina. Sige, Iha. Ako naman ang magluluto ng hapunan natin. Sana hindi naman pala ka. Natawa na lamang si Mang Pedring nang makita nitong siniko niya si Ryan upang manahimik. Noon lamang napagtanto ng lalaki ang kanyang sinabi, kaya itinuon nito ang kanyang tingin sa malayo. Papasok na sana si Estela ng bahay nang maramdaman niya ang kakaibang lamig ng paligid. Nilingon niya ang kanyang kasamahan kung naramdaman nila ang malakas na paghampas ng hangin, ngunit tila wala lamang sa kanila iyon. Nang tingnan niya si Mang Premo, magkasalubong na ang kilay nito. Hindi ba't sinabi kong lumapit kayo sa akin kung may kailangan kayo? Ano bang problema mong matanda ka? Hayaan mo na ang mga bata kung kailan sila hihingi ng tulong sa iyo. Hindi naman sa lahat ng bagay kailangan nila ng tulong. Matatanda na ang mga yan. Kahit na, Pedring, ako ang nag-alok ng tulong. Matagal na pala nilang kailangan ng ganito. Tapos, andito lang ako. Pero ikaw pa rin ang nilapitan nila. Lalo na si Stella. Pumagitna na lamang si Sally upang pagaanin ang tensyon ng matandang mukhang nagkakainitan dahil sa simpleng bagay. Huwag kang mag-alala, Mang Primo. Bukas na bukas din, kakailanganin ko ang tulong mo. Dapat bakanting isang araw mo, ha? Aasahan ko yan, Sally. Ako nang bala sa inyo bukas. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki nang sabihin iyon ng kanyang kapatid. Napailing na lamang si Mang Pedring, samantalang siya ay pumasok na sa bahay upang maligo. Matapos gumayak, kinausap siya ng kanyang kapatid. Nakapapasok lamang ng kanyang silid. Himala, naging friendly bigla si Mang Pedring, ha? Ngayon ko lang siya nakitang tumawa. Anong ginawa mo sa kanya, ha, Stella? Wala naman. Bakit mo natanong? Kahit nga ako nagulat rin eh. Sa biglaang pag-amo ng matanda. Alam mo ba, solve na yung problema natin nila Tony. May nakita na akong giant rafflesia flower. May ganoong klaseng halaman pala si Mang Pedring. Apa, kahit sa apo niya hindi niya ipinagbigay alam yan? Baka nagugustuhan ka na matandang yun, ha? Lapitin ko pa naman ng mga matatandang lalaki. Matanda, ha? As in, super tanda. Kaya mag-iingat ka dyan. Ang sabi pa naman ni Primo sa amin, mahilig sa bata yang si Mang Pedring. Namatay nga sa panganganak ang asawa niya eh, dahil napakabata pa raw. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait si Mang Pedring. Mas pagdududahan ko pa yung si Mang Primo na may gusto sa'yo dahil pa niyang dikit niya. Hindi mo pa napapansin na naiilang sila Tony tuwing nandyan siya? Ay naku, maghunos dili ka nga. Mamamatay ako kapag nangyari yan. Teka, matanong nga kita. Bakit lumalayo ka sa tuwing pumupunta si Mang Primo dito? Mabikit lang kasi ang aura niya. Hindi ko gustong nandito siya. Ay naku sis, same lang kayo ng sinabi ni Ryan. Kaso lang si Ryan,
Inaantok daw kapag nandito siya. Sa akin naman, wala namang epekto. Maayos naman ako. Napairap na lamang si Estela sa sinabi ng kanyang kapatid. Iniabot rito ang suklay upang ang kapatid na magsuklay sa kanyang mahabang buhok. Mabuti ka pa, Sally. Kaya nga lumalayo ako eh. Ano bang balak mong gawin at kakailanganin mong tulong ni Mang Primo? Napabuntong hininga na lamang ito. Itinigil ang pagsusuklay sa kanyang buhok. Tiningnan siya nito mula sa malaking salamin sa harap nilang dalawa. Kahit na gusto ko yung probinsya, ayoko pa rin manatili rito na matagal. Hindi tayo taga rito, Stella. Iba ang ipinunta natin dito. Kailangan kong matapos ang dokumentary ko. Samantalang kayo, kailangan yung tapusin ang research ninyo. Ang binabalak mo ba, gawin ang dokumentary ng buhay ng mga tumandok? Hindi na ako maglilihim sa iyo, ha? Tama ka, Stella. Ang mga tumandok ang subject ko. Hindi ko yun magagawa kung maghihintay lang ako sa inyong tatlo. Mamaya, kakausapin ko na si Mang Primo tungkol dyan sa plano ko. Pero, mahigpit na ipinagbabawal ni Mang Pedring na umakyat pa tayo sa bundok, Sally. Magagalit siya kapag nalaman niya ito. Hindi niya naman malalaman kung hindi mo sasabihin. Ikaw lang naman ang sinabihan ko ng bagay na to eh. Kung gusto mong sumama bukas, 5:00 ng madaling araw ang balak kong pag-alis. Seryoso niyang tiningnan ang kapatid na desidido sa kanyang pinaplano. Nag-aalala ito para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Hindi na nito gaanong kilala ang matandang lalaki na sasamahan niya. Hindi rin tiyak na ligtas silang makakauwi. Gayong mga tumandok ang kanilang pupuntahan. Natigil lamang ang pagtitinginan lamang ito nang makarinig sila ng marahang katok sa pintuan ng kanilang silid. May malakas na tunog na narinig si Estela sa kanyang tenga. Tanda iyon na si Premo ang nasa labas ng pintuan. Sinong nandyan? Si Primo. Kakain na tayo. Tumayo si Estela upang salubungin ang matandang lalaki. Kailangan niyang labanan ang kakaibang aura na nagmumula sa lalaki. Hindi nito kailangang umiwas. Lalo na, lagi silang magkikita. Siya ang nagbukas ng pintuan. Nanlaki ang mata ng matandang lalaki nang masilayan siya nito. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na seryoso niya itong tinitigan. Stella, ikaw pala. Kain na. Ikaw ho ang unang nakilala ko na hindi nagkamali sa unang tingin pa lamang. Siyempre, sa pabalik-balik ko ba naman dito, alam ko na ang katangian niyong magkapatid. May kakaiba sa'yo. Itim na itim rin ang mahaba mong buhok. Tsaka, may kakaiba kang amoy. Ako, Mang Primo, anong tingin mo sa akin? Mahaba rin naman ang buhok ko. Mamula-mula kasi ang buhok mo. Kung natatamaan ng sikat ng araw, magaslaw rin gumalaw. Tsaka palang hindi. Kaya alam ko kaagad na ikaw si Sally. Tsaka, siya naman si Stella. Ay, naku naman. Ang galing siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo, Mang Primo. Stella, mauna ka na lang sa kusina, ha? Binalingan siya ng kanyang kapatid sa kakinindatan. Nagkibit balikat na lamang ito. Saka pagod na naglakad papuntang kusina kung saan niya man naabutan ang tatlong lalaki na abala sa paghain ng pagkain. Maupo ka na, mahal na prinsesa. Tinola at prito manok ang ulam natin ngayon. Thank you, Lord. Hindi na palaka. Masarap naman ang palaka. Well, not for me. Isaka mo na yung opinion mo. Ang arte mo lang. Ang dugyot mo lang. Tama na yan. Baka kung saan pa makarating yung usapan ninyo. Magpasalamat na lang kayo at may makakain tayo. Aba,
Bago yun ah. Last time I remembered, ikaw yung naunang nasuka sa amin. Past is past, Ryan. Malay mo nagbago na ako. Humalakhak na lamang ang binata sa sinabi niya. Saka nilagyan niya ito ng ulam at kanin sa kanyang pinggan. Si Mang Pedring at Tony naman, naupo, saka nagsimulang maglagay ng pagkain sa kanya-kanyang pinggan. Kain ng kain, babe ha. Nangangayayat ka na. Baka pagbalik natin sa Maynila, pagalitan itong si Tony na ginugutom at pinapabayaan ka rito. Tama si Ryan. Ibang-iba na ang katawan mo nung unang dating mo sa lugar na ito. Tahimik niyang kinain ang pagkain ni Ryan. Maging si Mang Pedring, dinagdagan ang pagkain na nasa kanyang plato. Napansin ni Estela na masigla ang mukha ng kanyang kapatid na dumulog sa pagkainan na sinundan naman ni Primo na seryosong nakatingin sa kanila. Natapos ang hapunang yun, busog na busog ang mga tagalungsod. Yun ang unang beses na nakaramdam ng ganung kabusugan si Estela. Kinaumagahan, nagising ang dalaga na wala na sa kanyang tabi ang kanyang kakambal. Pinagtakpan nito ang kanyang pagkawala sa mga kasamahang naghahanap kay Sally. Himala, walang maingay na Sally na gumising sa akin ngayon. Kaya ako medyo napasarap ang tulog ko. Nasaan ba ang kapatid mo, Estela? Masama lang ang pakiramdam. Hayaan niyo na muna siya magpahinga. Oo nga pala. Nakapagpaalam na ako kay Mang Pedring. Pwede tayong pumunta doon sa may hardin niya. Maraming kakaibang halaman doon. 2 linggo na tayo rito pero hindi pa rin tayo nakakarami. Di pa rin nababawasan ang mga nasa listahan natin. Namimiss ko na yung bahay ko at yung mga kaibigan ko. Hindi ako sanay sa buhay probinsya. Pagkatapos natin dun sa hardin ni tatay, pumunta tayo sa susunod na barangay. Baka may mga halaman doon na hinahanap natin. Bakit ngayon mo lang sinabi? O gusto mo talaga magtagal tayo rito sa inyo? Kung gusto mong umalis sa lugar na to, ano pa kaya ako? Maggaya ka na dyan na makaalis na tayo. Hindi na nakipagtalo pa si Ryan kay Tony. Dala ang kanyang backpack. May dalang libro at kamera. Umalis silang umagang yun upang mangolekta ng mga halamang kailangan nila sa kanilang research. Hapon na makauwi ang mga ito. Naruroon si Sally sa balkonahe. Prending nakaupo habang nagkakape. Nang makita sila ng babae, kinawayan sila nito, saka sinalubong ng malaking ngiti. Maayos pa ba ang pakiramdam mo? Ha? Bakit? Ang sabi ni Estela, masama daw yung pakiramdam mo. Kaya hindi ka nakasama sa amin kanina. Okay na ako. Kumusta ang lakad ninyo? Nako, that's the best lakad we ever had. Ang tahimik tsaka dire-diretso lang yung trabaho namin. It's better pala na hindi ka sumama. Kontrabida ka talaga eh. Aalis pa kayo bukas? Oo, kasi hindi pa kami tapos sa ginagawa namin. Ay, sayang. May lakad ako bukas eh. Magpapasama ako kay Primo. Nang bigkasin nito ang pangalan ng matandang lalaki, ay saktong lumabas ito galing sa kusina na may dalang nilagang saging. Nginitian nito ang kanyang kapatid. Tipid namang tinanguan nito ang matandang lalaki na inabutan siya ng nakabalat ng saging. Inilibot ni Estela ang kanyang paningin sa mga kasama nito na abalang kumakain ng saging. Siya lamang ang nakapansin na may kakaiba sa kanyang kapatid. Hindi niya tiyak kung dahil ba iyon sa pagpunta nila sa bundok o dahil kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Alam ni Estela kung kailan hindi okay si Sally. Maaga itong nagpaalam na matutulog na
kaya hindi niya na natanong ang nangyari sa kanya ng araw na yun. Ang kakaibang closeness ng kanyang kapatid at ni Primo ay nahalata ni Ryan at Tony. Nang lumipas na ang ilang araw, sunod-sunod silang umaalis upang tapusin ang research nila. Hindi na sumama si Sally sa kanila na labis na ipinagtaka ng mga kasama. Ang araw-araw na pagbisita ng matandang lalaki ay mas humigit pa nga nang maisipan nitong doon na tumira pansamantala sa bahay ni Mang Pedring. Alam mo, I don't want to be chismoso ha. Nanliligaw ba si Primo sa kapatid mo, Stella? Akala ko ba ayaw mong buksan ang usapan nito? Ikaw talaga, Ryan. I can't help it. Nakita ko kasi ang kakaibang pag-alaga ni Primo kay Sally. Kung si Mang Pedring pa ang mag-aasikaso kay Stella, understandable pa yun. Primo is kinda creepy, mind you. Binigyan niya ng bulaklak nung nakaraan si Sally. Actually, nakita ko rin yun. Hindi ko nga alam sa kapatid ko eh. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Teka sandali, may daddy issue ba kayong pareho? Bakit ang lapit niyo sa matatanda? Lumaki ba kayong walang tatay? Nasa bahay si Daddy. He's alive and well. Maayos niya kaming pinalaki. Honestly, hindi ko rin maintindihan ang nangyayari. Tatapatin ko na kayo ha. Umakyat si Sally sa bundok kasama si Mang Primo to document the lives of tumandok. Noong una okay pa sa akin, pero habang tumatagal kasi, napapansin ko na ang kakaibang galaw ng kapatid ko. Napanganga na lamang si Tony nang marinig niya ang sinabi ni Stella. Nabitiwan nito ang hawak na kamera kaya nabasag ang lens nito. Hindi niya pinansin ang pagbabasag ng kamera dahil galit nitong kwinelyuhan si Stella. Ano ginagawa niyo? Bakit mo inahayaan ang kapatid mong sumama kay Premo? Anong klaseng kapatid ka? Teka sandali, chill ka lang bro. Ligtas naman si Sally dun eh. Knowing the fact na umakyat siya ng bundok kasama si Primo, hindi ako makakalma. Kailangan nating umuwi ngayon. Di pa nga tayo tapos dito eh. This can wait. Ang safety ni Sally ang problema ko. Ano ba nangyayari, Tony? Bakit ganyan na lamang ang reaksyon mo? Frustrated itong tiningnan silang dalawa ni Ryan na naguguluhan din sa naging reaksyon niya. Hindi nito alam kung sasabihin ba niya ang nakita ni Stella. Ang gusto nilang sabihin o hayaan na lamang na mabaliw sa kanyang iniisip. Sa huli, ipinagtapat nito sa dalawa ang kanyang nalalaman. Hindi si Primo ang inakala niyong si Premo. Teka sandali, what do you mean? Matagal nang wala si Lolo Premo. Ang lalaking laging bumibisita sa bahay dito, hindi si Primo. Joke pa yan, Tony? Hindi ako nagbibiro, Stella. I wish na joke nga lang. But Sally is in danger. Teka sandali, ano bang nangyayari dito? Isang tumandok si Premo. Hindi ako sigurado. Basta ang alam namin ni Tatay Pedring, hindi siya normal. If that's the case, kailangan na nating bumalik. Mabilis ang kilos ng tatlo habang palabas ng gubat sa kanilang pinuntahan. Hindi makapaniwala si Stella sa nalaman mula kay Tony. Kung tama nga lang ang hinala niya, may malaking inililihim sa kanya ang kanyang kapatid. Ang 30 minutong biyahe nila tila sobrang bagal dahil hindi pakiramdam ng mga ito kung may masasayang segundo na tiyak na mawawala sa kanila ng tuluyan si Sally. Nang makarating na sila sa bahay ni Mang Pedring, ang mukha ng matanda ay nag-alala sa kanilang naabutan. Tay, si Sally po, nakauwi na ba? Umakyat sila ng bundok ano? Sinubukan ko po siyang pigilan.
Hindi ba't mahigpit kung ipinagbabawal na? Huminga na lamang ito ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Saka muling hinarap si Stella. Hindi ito ang tamang oras upang pagalitan ko pa kayo. Antonio, maghanda ka ng dadalhin natin sa bundok. Kailangan makabalik ang dalagang yun dito. Walang sinayang na sandali si Tony. Dumiretso ito sa bodega na katabi ng bahay. Inilabas ito ang kadena, pana, itak at kakaibang krus na gawa sa metal. May takot man sa kanilang isipan, mas nananaig ang kagustuhan nilang mailigtas si Sally. Binaybay nila ang daan na hindi pa nila napupuntahan noong araw na umakyat sila ng bundok. Matarik ang daanang yun, matulis din ang mga bato. Isang maling galaw lamang, tiyak na masusugatan sila ng matutulis na batong nasa kanilang paligid. Dumidilim na ang paligid, ngunit ni isang anino ng tao, wala silang makita. Kahit ang mga tumandok na kanilang iniiwasan noon, unang beses nilang umakyat ay hindi nagpakita sa kanila. Ang mabuti pa'y bumaba na tayo. Hindi ligtas sa bundok na ito, lalo na sa ganitong oras. Mang Pedring, paano po si Sally? Baka po kung anong mangyari sa kanya. Ipasa sa Diyos na lamang natin na walang masamang mangyari sa kanya. Halina kayo. Kahit na ayaw ko sa babaang yun, ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Mananatili ako rito. Hanapin pa namin siya. Ang mabuti pa, sundin na natin si tatay. Hindi natin maililigtas si Sally kung pati tayo mapapahamak. Bukas ang umaga aakyat ulit tayo. Isasama ko si Domeng, ang albularyong nakatira sa di kalayuan mula rito. Gaya ng nasabi ng matanda, mas pinili nilang bumaba na lamang sa bundok. Inaasahan ni Stella na sana'y nasa bahay lamang si Sally na naghihintay pagdating nila. Inisip nitong baka nagkakamali lamang si Tony at si Mang Pedring tungkol sa kanilang pagdududa kay Premo. Ang lahat ng inisip ni Stella ay binigo lamang siya. Walang Sally o Premo na naghihintay sa kanilang pagbaba. Tangi ang tahimik at walang katao-taong bahay ang kanilang nadatnan. Pagod na napaupo si Stella sa upuan na malapit sa kanya. Paano po kung sinasaktan na ni Mang Primo si Sally? Paano kung umiiyak ng kakambal kong yun? Maingay lang yun pero mahina ang loob nun. Manalig ka, Iha. Malakas ang pakiramdam ko. Nasa maayos siyang kalagayan. Ano ba kasing pumasok sa isip ni Sally para sumama sa matandang yun? Imbis kasi pauwi na tayo eh. Kahit si Stella, hindi kayang sagutin ang tanong na yun. Blanko ang kanyang utak sa lahat ng nangyari. Naalala pa nito na nangako siya sa kanyang ama na hindi niya hayaang pumunta sa kung saan-saan ang kanyang kapatid nang hindi siya kasama. Mariin pa itong nangako sa kanyang ama, ngunit binigo niya ito. Tigalgal si Stella habang nagdarasal sa loob ng silid. Naruroon pa ang amoy ng kanyang kapatid, ngunit wala siya sa kanyang tabi. Labis itong nag-alala sa kalagayan niya. Nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Kahit katukin siya nila Ryan, wala siyang lakas upang pagbuksan ang mga ito. Tanging pag-iyak lamang ang ginagawa ni Stella ng gabing yun hanggang sa makatulog. Nagising na lamang ito nang marinig ang boses ni Tony na naghahanda ng umalis. Humahangos na lumabas si Stella sa kanyang silid upang mahabol ang pag-alis ng mga kasama. Sandali! Sandali, hintayin niyo ako! Stella, sandali! Saan ka ba pupunta? Natulala ang dalaga nang lingunin niya ang pinanggalingan ng boses. Bagong ligo si Ryan habang nag-aalala siyang tiningnan ni Tony na naghahanda ng gamit na dadalhin paakyat ang bundok. Ang mabuti pa, Stella, magpahinga ka muna sa bahay. Habang kayo naghahanap dun sa bundok sa kapatid ko,
Mababaliw ako sa pag-aalala kung may iwan ako rito. Huwag niyong gawin sa akin to, pakiusap, Tony. Ayoko mag-isa. Mababaliw ako. Kailangan ako ng kapatid ko. Nagtinginan ang mga ito. May awang mababaka sa kanilang muka. Yun ang tingin na ayaw makita ni Estela sa mga oras na yun. Nayayamot niyang tiningnan ang mga ito. Sa huli, pinayagan na lamang nilang sumama. Kahit naman hindi siya payagan, sasama pa rin ito sa kanila. Dumaan ang mga ito sa pangatlong daanan na alam ni Mang Pedring. Kasama nito ang lalaking pinakilala niyang si Doming na may kakaibang tindig. Ito ang tipo ng taong nakatatakot kausapin dahil sa seryosong mukha nito. Gaya ng nauna nilang pag-akyat sa bundok, wala silang nakitang bakas ng tao o hayop. Bababa na sana ang mga ito, gaya ng payo ni Mang Pedring, nang makakita si Mang Doming ng usok mula sa di kalayuan. Baka yan yung hinahanap natin. Huwag kayo magpadalos-dalos. Hindi natin alam kung ano ang dadat na natin sa lugar na yun. Dahil na rin sa tulong ni Mang Doming, pinagplanuhan ng mga ito ang dapat nilang gawin. Nang mapagkasunduan ng mga ito ang plano, dahan-dahan silang pumunta sa pinagmumula ng usok. Doon nila naabutan ang kakaibang uri ng tao. Nakapalibot sila sa isang malaking siga. Ang mga suot ng mga ito nayari sa dahon ng tuyong saging. Ang iilan ay gawa sa nipa. Ang kapansin-pansin sa mga ito ay ang takot sa kanilang mga mata. May hawak silang mahabang sibata habang nagbabantay sa paligid. Umaalulong ang alaga nilang asong gubat. Sa sobrang lakas ng alulong na yun, napatakip ng tenga si Estela. Nakita niyang pumasok si Mang Doming at Tony sa kuta ng mga ito. Walang nakapansin sa dalawa, kaya nakahinga ng maayos ang tatlong naghihintay sa kanila. Hindi nagtagal, nakabalik na ang mga ito. Buhay si Sally! Naruroon siya sa isang malaking kubo. Halina kayo! Ako na bala sa mga tumandok. Kakausapin ko sila. Iligtas niyo si Sally! Masayang sinundan ni Estela si Tony patungo sa isang malaking kubo na sinabi nito. Nagulat pa ang mga tumandok nang makita sila ng mga ito. Handa na sana silang sugurin ng mga ito nang magsalita si Mang Pedring sa kanilang lingwahe. Binaba ng mga ito ang kanilang hawak na sibat. Nakipag-usap kay Mang Pedring na siyang nakakaintindi sa mga ito. Nang makapasok na si Estela sa kubo, kaagad niyang nilapitan ang kanyang kapatid na tahimik na nakaupo sa isang papag. Nagulat si Sally nang yakapin niya ito. Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo napunta sa lugar na to? Siyempre, nag-alala kami sa'yo. Halika na, bumaba na tayo. Hinawakan ni Sally ang kamay niya. Saka malungkot ng hinitian. Nawala sa mata ng kanyang kapatid ang kislap at saya tuwing nakikipag-usap ito sa kanila. Naiiyak na hinarap ni Estela ang kanyang kapatid na tila walang balak na sumama sa kanila. Hindi na dapat kayo pumunta rito. Bumaba na kayo habang hindi pa siya bumabalik. Ano bang pinagsasabi mo, Sally? Halika na! Bumaba na tayo! Hindi niyo ako naiintindihan. Umalis na kayo! Malakas na napahugulhul si Sally habang tinataboy ang mga ito. Naiiyak na niyakap ni Estela ang kanyang kapatid. Anong hindi ko maintindihan, Sally? Sabihin mo, ipaliwanag mo sa akin. Makikinig ako. Makikinig ako. Bumaba na tayo. Sumama ka na sa amin. Stella, hindi. Hindi pwede. Sasaktan ka niya kung sasama ako. Nakita ko kung paano niya patayin at kainin ang asawa niya sa tribong ito. Kahit ang anak niya, hindi niya pinalampas. Bumaba ka na. Ikaw ang kailangan niya. Anong ibig mong sabihin? Isang malakas na hangin
At kakaibang tunog ang narinig ni Estela sa kanyang kaliwang tenga. Malapit lang si Premo. Kanyang hinila patayo si Sally upang itakas. Ngunit mariing iwinaksi ng kanyang kapatid ang mahigpit na hawak nito. Ano nang ginagawa mo? Halika na! Nandiyan na siya, Sally. Kung sinuswerte ka nga naman, ang mapapangasawa ko mismo ang dumalaw sa akin. Anong asawa? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Hindi mo gagalawin ang kapatid ko. Sinusunod ko naman ang kasunduan. Pero siya mismo ang pumunta sa lugar na ito. Nakarinig sila ng mga yabag na papalapit sa kubong yun. Ang nag-aalalang si Mang Pedring, sinundan ni Tony na pumasok sa kubong yun. Estela! Umalis at... Primo! Kuya! Pedring pala. Hindi ka naman nagpasabi na bibisita ka sa akin. Hindi pa ba sapat sa'yo na tinagay mo ang asawa at mukha ng kapatid ko? Pati ba naman ang kakambal at mga tumandok? Ako ang hari ng mga tumandok, Pedring. Sa asawa mo naman, kusa siyang sumama sa akin upang protektahan ka at ang anak mo. Kay Premo naman, hindi ko itinatangging ako nga ang may salarin ng pagkamatay niya. Malakas na umalakak ito at nagalit pa ang anyo. Ang malakas na pagtawa nito na naging mas masakit sa tengang pakinggan. Napatakip ng tenga si Estela at kaagad na napansin ni Premo. Kaya pala hindi ka lumalapit sa akin. Ikaw pala ang nakatanggap ng biyaya ng mga tumandok. Matagal na kitang hinahanap. Nasagot na rin ang mga katanungan ko kung bakit kakaiba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Kakaiba rin ang kakambal mo. May kakayang ka palang matukoy kaming mga aswang. Tumigil ka na, Premo! Hindi mo pagmamayari ang lugar na ito! Hindi ka hari ng mga tumandok! Wala kang pagmamayari! Isa ka lamang gabunang walang ni isang ari-arian! Manahimik ka! Hindi kita kinakausap! Nilapitan ni Premo sa Estela na siyang ikinaatras ng dalaga. Napaungol ang lalaki nang mapansin niya ang paglayo nito. Bakit, Estela? Natatakot ka ba sa akin? Huwag kang matakot sa akin. Halika. Hindi kita sasaktan. Gagawin kitang reyna ng mga tumandok. Hindi ba't gusto mo rito? Lahat ng kahilingan mo ibibigay ko. Sumama ka lamang sa akin. Huwag mong gagalawin ang kapatid ko. Ako na lang. Malakas nitong sinampal si Sally na lumapit sa kanila. Tumalsik ang kanyang kapatid, kaya naman may galit sa mukha nitong tiningnan si Premo. Hindi ko sinasadya. Nadulas lamang ang Huwag mo aking akong kamay. lalapitan. Nasusuka ako sa'yo. Ang pangit-pangit mo. Matapos siyang bitiwan ang mga salitang yun, malakas na hinablot ni Premo ang kanyang buhok, kaya hindi na nakalapit pa si Estela sa kanyang kapatid. Hindi ka nadadala sa mabuting usapan. Pwes! Mabubulo ka ritong kasama ko! Hindi naman kami makapapayag sa sinasabi mo! Malakas na hinampas ni Tony ng dala nitong itak si Premo. Ngunit agad niya iyong sinangga. Lumapit si Ryan upang saksakin ito ng hawak niyang kutsilyo. Ngunit sinikmuraan lamang siya ng aswang. Mahina! Heto, mahina! Gamit ang tungkod na laging dala ni Mang Pedring, malakas siyang hinampa sa batok si Primo. Sinabayan ng sibat ni Mang Doming sa kanyang dibdib. Hindi nakagalaw si Premo. Pumasok ang isang matandang tumandok na nag-usal ng orasyon na siyang ikinaugol ng malakas na gabunan. Sa paraan ng pagsigaw nito, alam nilang nasasaktan ito.
Mabilis na pinagtulungan ng mga tumandoka maging nila Ryan ang matandang gabunan. Itinali nila ito gamit ang kadenang dala nila. Nagpupumiglas ito ngunit hindi siya makawala. Marahas na itinapon nila sa malaking apoy. Umalulong ang mga asong naruroon, sinabayan ng malakas na ungol ng matandang gabunan. Hindi siya dapat na makabalik sa lugar na ito! Nakita ni Estela na may itinapong bulaklak ang matandang tumandok sa nasusunog na katawan ni Primo. Pinaggalong nasusunog na naman at amoy na bulaklak ang nalanghap sa buong paligid. Pugapog ang bulaklak na yan. Malakas na pagontra sa mga gabunan. Ayaw nila ng amoy na yan at ng uroy. Kaya hindi sila basta-basta makalalapit sa hardin. Natapos ang gabing yun, napagod na bumaba si Estela kasama ang kanyang kapatid na tulala pa rin sa mga nangyari. Inihatid sila pababa ng mga tumandok sa bundok. Kabaligtaran ang mga sinasabi nila Tony. Maamo ang mga ito. Biktima lang din sila ni Primo. Nang sumikat na ang araw, nagdesisyon sila Ryan na umuwi ng lungsod. Tapos na ang kanilang kailangan sa lugar. Na kumpleto na namang ito ang kanilang pagsisiyasat. Si Sally naman sa kabilang banda, natapos din ang dokumentaryong halos kapalit ng kanyang buhay. Ibig sabihin, plinano mong magpaiwan sa lugar na yon? Noong una, oo. Unit tumasaksihan kong buhay sa taas. Hindi pala madali ang ginagawa ko. Hindi ang mga tumandok ang kalaban ng mga gaya nating tagalabas. Pinoprotektahan lang nila ang bundok laban sa mga kagaya ni Primo. Ipapalabas mo ba yan sa telebisyon? Hindi na. Mas mabuting hayaan na lang na maging misteryo ang bundok na yon kasama ang mga tumandok. Tipid nang hinitian ni Estela ang kapatid sa lahat ng ginawang desisyon ng kanyang kapatid. Doon lamang siya natuwa.